Bayan, mabilis na inaksyonan ng Department of Agriculture ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inilabas itong Executive Order 100 at 101. Narito ang report. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang executive order na nag-aata sa Department of Agriculture na magtakda ng floor price sa palay. Ang floor price ang pinakamababang presyo sa pagbili ng produkto. Layo nitong iwasan ang pamamarat sa presyo ng palay na dumedehado at nagpapalugi sa mga magsasaka. Yung pag-set ng floor price ay mag-ensure ng reasonable income para sa ating mga magsasaka. Pinakamaganda to para sa ating mga magsasaka na hindi na maulit yung mga pang-aabuso sa kanila ng mababang presyo. The DA shall ensure a fair return of investment of farmers on a regional level by recognizing regional variance in production cost, market conditions, and profit margin. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, lumagapak sa 10 piso ang kada kilo ng palay. Plano yang iangat ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa pamamagitan ng floor price. 17 piso para sa basang palay, 21 piso sa tuyo. Target ilabas ang floor price sa susunod na linggo. Sakop nito ang national government agencies at mga lokal na pamahalaan. Pinalakpakan ng sinag ang hakbang ni Pangulong Marcos, pero limitado lamang aniya sa mga sangay ng gobyerno ang floor price at hindi sakop ang mga trader at miller na kumukontrol sa 75% ng produksyon ng mga magsasaka at nagdidikta sa presyo ng palay at bigas. Apela ng grupo, dagdagan ang pondo ng mga ahensya ng gobyerno para lumawak ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka. Kumpiyansa naman ang DA na makakaapekto ang floor price sa pangkalahatang presyo ng palay. Alinsunod kasi sa Executive Order No. 101 na inilabas din ni Pangulong Marcos, pinalakas ang sagip sa kalo. Binigyang mandato ang pamahalaan na direktang bumili ng mga produktong agrikultura sa mga rehistradong magsasaka at mga kooperatiba. Yun yung magbibigay ng konting puwersa o lakas para sa mga national government agencies beyond NFA, beyond DSWD. Gaano karami kasi yung mga national government agencies, gaano karami yung events nila, gaano karami yung canteen nila na magdadagdag na bibili ng bigas na lokal. So yun yung maganda doon. Ilan sa mga ahensyang bumibili ng direkta sa mga magsasaka ay ang Department of Social Welfare and Development. Karaniwang galing sa mga kooperatiba ang mga gulay at bigas na ipinamamahagi sa Walang Gutom Program. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.